Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Magandang pag-isipan din sa lente naman ang kasaysayan natin sa Pilipinas na kung si Rizal ang pag-uusapan natin, palagay ko si Rizal rin dyan, magiging vocal din si Rizal when it comes to kasi nung panahon nila ang talagang issue, kailangan mo itaas ang dignity ng mga kababaihan So sa kanila, kahit sabihin mong may part kay Rizal na naging medyo babaero, pero makikita mo rin sa mga letters na how he elevated the dignity of women and Filipinos in general. And I think if Rizal is alive today, nandun din siya. Vocal din siya when it comes to I love you pare, I love you. Sa karapatan ng mga LGBTQI+. Yeah, and I think lagi kailangan tingnan yung pinagalingan ng mga ganitong klaseng batas. Kasi parang yung mga kumakontra, parang sinishift nila yung narrative o yung kwento na tungkol sa kanila, tungkol sa nawawalang karapatan nila, tungkol sa faith nila, theology nila, pero hindi nila iniisip na yung pinagalingan nito ay karanasan ng mga LGBT. At maraming na-discriminate at maraming mga masamang karanasan sa mga pamilya nila, sa mga simbahan nila, sa mga trabaho nila, sa mga school nila. Yun ang dahilan kung bakit nagsimula yung mga ganitong movement, mga ganitong batas, or ganitong bill na sana maging batas. And I think habang wala yun sa isip ng ating mga kumakontra na Kristiyano, may pagkukulang sa pananampalataya nila, may pagkukulang sa galaw ng mga simbahan nila. Kung yung pinakamahalaga sa kanila ay yung sarili nilang mga paniniwala kaysa yung karanasan ng mga kapitbahay nilang LGBT. Yun ang isang pinakapunta. Yung sinabi mo kanina na kailangan makita muna ng mga kumukontra na yung right na hinihingi o yung experience o yung pinagdadaanan na to is galing sa LGBT community. Dapat doon nila tinitignan, hindi galing sa kanila. Kung ang mga tumitingin doon is ang tingin nila sa LGBT community is mali na agad. O dapat nga hindi kayo nag-exist kasi panggatong kayo sa impyerno So parang doon wala na agad pag-uusapan. Alam mo kasi pare. So parang ang dating na naman nun, wala na naman tayong diskurso, wala na naman tayong venue para pag-usapan ng bagay nito kasi automatic na-judge na sila na wala tayong pag-uusapan. Normal pa ako. Yun ang realidad. Yun ang realidad na dahil sa theology at sa totoo lang, sa karanasan ko, dahil din sa pera, yung mga ganung issue. Isang maikling kwento pero di ko sasabihin yung pangalan, pero kahit sa US, member ako ng isang pinakamalaking college ministry. Noong 2017, nag-hard stand sila sa LGBT, sa sexuality. At sabi nila, kung hindi ka sang-ayon sa traditional na paniniwala na dapat yung mag-asawa ay babae, lalaki, gano'n, kailangan mong umalis sa ministry na to. So, kung nagtatrabaho ka doon bilang isang college minister, effectually fired ka dahil iba yung paniniwala mo. Nakakataka, bakit biglang nagganito yung stance nila? Kasi maraming mga nagtatrabaho doon na, iba't iba yung mga paniniwala pagdating sa LGBTQ. At bakit ngayon nagganito na hard stance na kung hindi ka sang-ayon dito, kailangan mong umalis. Tingin ko yung isang pinakamalaking dahilan doon, yung mga donors na galing sa mga mega church or mga mayayaman, may traditional belief at nagtatanong anong position nyo dito. Kasi kapag hindi kayo ganito, tanggalin ko yung pera ko, hindi na ako magbibigay. So, nagkaroon ng hard stance. And yun ang realidad sa maraming mga simbahan lalo dahil hindi sila profit generating na negosyo, umaasa sa mga nagbibigay. So, talagang ang hirap para sa kanila na magsabi na or talagang may malakas yung incentive sa kanila na magsabi hindi sila
sang-ayon dahil kailangan nila ng pera para magpatuloy yung ministry nila, yung simbahan nila. And I think, baka medyo controversial to, pero yun din ang isa kong reklamo sa mga Bible translation. Excuse me. I think yun ang isa din factor yung sa pagta-translate ng Bible at lalo pagdating sa mga passages katulad ng Romans 1 na ba't ganito ang lumalabas na translation. I think isang factor din doon yung pera, kung sino nag-sponsor dito, sino nagbibigay. Lagi kailangan tingnan yun. So dahil yun ang realidad na may mga tao talagang hindi mababago kahit uupo sila, makinig sila sa kwento ng isang LGBT na nadanas ng napakatinding karanasan sa buhay nila, hindi mababago yung pag-iisip nila, paniniwala nila, yung position nila dahil sa mga hawak nilang ministry, yung mga inaasahan nilang donors or ano man. So, yun ang dahilan ko bakit meron tayong demokrasya at yun ang magiging kalaban sa Congress at ating mga elected officials na sana mas magkaroon tayo ng mas maraming mga taga-Congress at senators na sang-ayon dito sa SOGI at silang ipupush para pasado yung batas or yung bill para maging batas. Yun ang play ng politics na lagi kailangan gawin para dito. Imposible talaga sa isang bansa, isang lipunan na lahat tayo sasang-ayon sa isang issue. So, yung mahalaga na mas maraming sang-ayon dun sa tama. Tingnan mo, kahit balik natin yung halimbawa ng civil rights ng mga African American, hindi naman lahat naniniwala sa civil rights ng African American. Ang dami-dami mga kumakontra doon hanggang ngayon. At nakikita natin lalo sa wave ng Trumpism sa US at mga far right, talagang lumalabas. So talagang hindi nawawala yung mga ganong boses at side. Hindi ako galit. Kaya kailangan pa rin lumaban doon sa mga paraan katulad ng government. Ipasa natin yung tama. Grabe, no? Money, politics, and power pa rin yung nagpapakilos kahit na ang usapin is SOGI bill o LGBT. Nandun sila, nag-i-exist pa rin siya eh. Hindi mo na nakikita eh. Interest pa rin yan eh. It all boils down to the interest. Similar dun sa language natin kanina, dun sa ano bang factor, bakit si mambabatas na ganito, hindi niya agad pinapasa yung ganyan. Kasi may interest siyang iniingatan eh. Similar to these religious groups, di ba, na funded ni ganitong donor, na ganito yung disposition ni donor. At the end of the day, kumbaga, malaki din ang yung theology per se na pinipreach mo sa pulpito is actually a byproduct din of politics within the organization. So, di ba? Similar to the preaching, for example, na submission to authority, why do mega churches have a hard time preaching submission to authority? Kasi marami sa kanila kaibigan nila yung government official eh. Kasi marami sa kanila nasa business sector sila eh. So, imagine, mayaman ako, nakakasama ko sa golf to si congressman Tapos sasabihin ko sa pulpito, mga tao, mag-dissent kayo sa gobyerno, di ba? Kasi karapatan nyo yan. It will be a lot of trouble, di ba? So, similar to that, no? Kaya, masasabi mo rin na yun din ay pwedeng produkto rin talaga ng interes na iniingatan. After neto, may mga boses na tayo. Wala namang sinabing pangalan. Wala namang sinabing pangalan. Your Honor, I invoke Bato sa langit. Hindi na po ako magsasalita for the sake of my safety po, Your Honor. Your Honor, hindi ko po alam. She may not like my answer, but I'm answering the question. Your Honor, gusto ko talagang ikwento, kaya lang. For the sake of my safety po, Your Honor. Basta, meron tayong isang kaibigan. Yun ang mahalaga. May isang kaibigan na president, na vice president. Na totoong totoo.
Bratanela ka. Hindi ako Bratinela.